Minsan pa po, binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga po sa atin pong mga panauhin, kahit po sa mga nakikinig at nanonood sa ibaba. At sa lahat po ng mga mananampalataya ay muli isang magandang umaga po. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, muli po inaanyahan ko po tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na maipahayag namin ang aming pag-ibig, pagmamahal sa inyo. Salamat dahil meron kaming pribilehyo na makapaglingkod, meron kaming pribilehong makapaghandog sa inyong harapan. Nawa ang lahat ng aming mga inihandog sa inyo sa umagang ito ay maging mabangusam nyo, maging katanggap-tanggap ayon sa inyong biyaya, Panginoon, at naway nalugod kayo, Panginoon, sa amin. Isang bahagi namang ito, kayo naman, Panginoong Diyos, ang magpala sa amin sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Gabayan kami at pangunahan kami ng inyong banal na Espiritu at bigyan kami ng karunungan, kaunawaan sa lahat ng amin pong mapapakinggan at mababasa sa inyong mga salita. At patuloy, Panginoong Diyos, na kumilos kayo sa aming mga buhay upang hindi lamang kaming manatiling mga tagapakinig, kundi maisagawa namin ang inyong kalooban dito sa lupa. Nawa ang aming mga buhay ay maging kapuri-puri sa inyong harapan, Panginoon, at maging katanggap-tanggap ang lahat ng mga ito. At sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at lahat ng aming pasasalamat sa umagang ito. Salamat, O Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraan pong linggo, atin pong napakinggan ang mensahe ukol po sa kaharian ng Diyos, no? Ang kapahayagan at ang hiwaga po nito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Nakita po natin sa iba't ibang paraan ang kanyang kaharian, kung paano ito ipinahayag na sa nakalipas na panahon, kung paano ito nandito na sa kasalukuyan, at kung paanong atin pa rin pong inaasam at iniintay ang pag-asa na ito sa hinaharap. No? Sa lahat ng ito, nakikita po natin kung paanong si Hesukristo ang nasa sentro. No? At siya lamang ang tanging dahilan kung bakit po tayo nakakapasok o makakapasok sa kaharian ng atin pong Diyos. No? Tunay nga na dumating na po ang kaharian ni Kristo. No? Tayo ay nakakapasok at nakakaranas nito sa atin pong buhay kahit po sa kasalukuyan. Ang pinakamahalaga, syempre, dapat para sa atin ay kung kabahagi po ba tayo ng kahariang ito. No? Dahil meron pong pagkakaiba ang nasa loob ng kanyang kaharian at gayong mga taong nananatili sa labas po nito. Ngayon, alalahanin natin na ang paghahari ni Jesus, pinaghaharian po niya ang lahat ng bagay. No? Our God is sovereign, our God is Lord over all. No? Lahat naman talaga ay nasa ilalim ng kanyang paghahari. No? Pero tanging ang mga nagtitiwala lamang kay Kristo at sa kanyang ginawa, sa kanyang kamatayan sa krus at sa mga benepisyong hatid ng kanyang muling pagkabuhay, ang siyang nakakaranas ng biyaya na naiiba. No? Ang kaligtasan ay hindi po automatic. Kailangan pong harapin ito ng tao at tanggapin ito ng may pananampalataya. Kaya naman, para po doon sa mga taong sumampalataya at nagtitiwala na sa anak ng Diyos, mari po tayong mamuhay ng may kapanatagan at kapayapaan. Dahil nakakasigurado po tayo na ang kabigatan at ang kabayaran ng kasalanan ay inako na ng ating tagapagligtas. Tinupad niya at binayaran ang hindi natin kayang gawin o kayang ibigay kahit kailan. No? Nabuksan na po ang pintuan, papasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan po niya. No? And to find ourselves entering the kingdom of God fills us with great joy and with great comfort. Yung alaman mo na masigurado mo sa sarili mo na ikaw ay kabahagi nito. No? Ngunit muli alalahanin po natin na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay tanging simula lamang. No? Di lamang po nagsalita si Jesus sa paparating na kaharian,
kundi yung pong realidad ng pamumuhay din po sa loob ng kaharian. At ngayon, doon tayo dadalhin ang atin pong mensahe sa umagang ito. No? Dapat po nating alalahanin, dapat po nating pakaisipin ang atin pong kalalagayan sa kasalukuyan, ang ating mga pamumuhay at ang atin pong mga desisyon ngayong tayo nga ay kabahagi na ng kanyang kaharian. Dapat nating siguraduhin ang ating buhay at mga kaugalian ay sinasalamin ang paghahari nga ni Jesucristo sa ating mga puso. Kung si Jesus nga ay Panginoon, di dapat nating asamin na bigyan siyang kaluguran sa lahat ng bagay. Sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya po ang mensahe po natin sa umagang ito, pamagat po ay Living in the Kingdom of God. No? Kaya tignan po natin ang sinasabi po ng kanyang salita. No? Una, number 1, ang katotohanan patungkol sa kanyang kaharian. Muli, inihayag na ng Diyos, inihayag na ng ating Panginoong Hesukristo ang katotohanan patungkol po dito, ngunit katulad nung time na siya po'y nabubuhay dito sa lupa sa pisikal na paraan, hanggang sa panahon po natin ngayon, marami pa rin po ang hindi po naniniwala. Marami po ang hindi po nananalig. No? May iba naman na siguro na naniniwala sa pamamagitan ng ilang mga bahagi lamang, ngunit hindi po nila tunay na tinatanggap ang buong katotohanan na galing po kay Kristo. No? Ang mga ito'y nananatili sa kadiliman at malagim po ang kanilang kasasapitan. No? Tandaan po natin ang pahayag sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 4, 3-4. Sabi po, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. No? Hinayag na po ito ng atin pong Panginoon. No? At yun po yung unang bahagi, letter A, the kingdom has been already revealed. No? Noon pa man po, ito na po ang buong pangungusap, buong kapahayagan ng pagparito ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ito po ang lumaman sa halos lahat ng kanya pong mga aral, pangaral at mga salita sa maraming tao, kahit po sa mga malalapit sa kanya, lalo na po sa mga alagad. No? Ang pagdating ni Kristo ay nagmarka ng kapahayagan patungkol sa kahariang ito ng Diyos. Ang dating sikreto ang ngayon ay ipinahayag na. No? At ito ang nagmarka ng kanyang ministeryo. No? Ito yung sa aklat nga po ng Marcos, ito po yung unang-unang binanggit sa pagsisimula ng kanyang ministeryo sa lupa. Kabanatang 1, talatang 15. Sabi po, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. No? Ngunit, habang atin pong binabaybay o atin pong naunawaan ang mga kapahayaging ito ng ating Panginoong Hesukristo, hindi pinangako ni Jesus ang isang mababang uri na kaharian lamang. Hindi po kahariang panglupa, hindi po mga hari ng mga tao o ng mga bansa ang kanyang tinutukoy. No? Dahil maraming ang nakarinig nito, yun ang inaakala at yun ang inaasam. Sa maraming beses, kinlaro pa ito ng atin pong Panginoon, pero marami ang hindi nakaunawa o marami din ang hindi po sumampalataya sa Kanya. Sabi po sa Lucas, Kabanata 17, 20-21, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala ring magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. No? O naghahari na po ang Diyos sa inyong kalagitnaan. Yun po yung mas accurate na translation po. Kung totoosin, isipin ninyo, itong mga nagtatanong, itong mga tao, itong mga nakasama ng ating Panginoon. Ito na ang hari ng mga hari sa kanilang kalagitnaan. And yet, they still missed it. No? Na-miss po nila ang isang napaka-critical na katotohanan.
Tunay na ang pinapatukuyan ni Jesus ay ang espiritual na paghahari ng Diyos sa puso ng kanyang mga tao. Mga taong mananampalataya, mananalig sa Kanya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mga taong magbabago ng kanilang isip, magsisisi sa kanilang mga kasalanan. No? Sila ang mga magiging kabahagi ng mga biyaya galing po sa Diyos. Pero marami nga po ang hindi po nakakita nito. Hanggang ngayon, blanco pa rin po sila. Nag-iintay o nag-aabang po sila ng kakaibang pagdating ng kaharian ayon sa sarili nilang kagustuhan, ayon sa sarili nilang kaisipan o mga pasya. Katunayan, hindi nila hinahanap ang kaharian ng Diyos. Hinahanap nila ang isang kaharian na babagay sa kanilang mga sariling kaisipan. No? Kasi kung tutuusin, kung magiging malaya lang po ang mas maraming tao, sasabihin nila ng derechahan sa atin o sa iyo. No? Kung yan lang din ang kaharian ng Diyos, thank you na lang. Yan naman talaga ang magiging reaksyon ng maraming tao. Yan ba yung pinagmamalaki ninyong kaharian ng Diyos? Kung yan lang din yun, salamat na lang. Bigay nyo na lang sa iba. Hindi po attractive ang kaharian ng Diyos para po sa tao. No, hindi po ito kanais-nais kung tutuusin. Yes, there are benefits. Yes, there are those things na masasabi mong, eto, hindi ba mabuti to? Hindi ba maganda to? Hindi pa kanais-nais o kaaya-aya to? Pero pag tinignan po nila ang kabuuan, hindi po nila ito nagugustuhan. No? Hindi po ito sang-ayon sa kanilang kaisipan o pamumuhay. No? Dahil nga po bakit? Dahil po sa kasalanan. Dahil po sa epekto ng kasalanan na nagpatigas, nagpamanhid ng kanilang mga kalooban. No? Tandaan, at tayo man ay dating bahagi din po ng ganitong kalalagayan. No one is exempted from this condition, dahil lahat naman po tayo ay pawang makasalanan talaga. Sabi nga po sa Mateo, Kabanata 13, 10 hanggang 15, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman at tumingin man kayo ng tumingin subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Sapagat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. No? Kaya po mahirap po Kaya nga sabi po natin, madalas ko pong banggitin po ito sa iba't ibang pagkakataon po, yung pong ebanghelyo, wala naman pong nagbabago eh. Pakinggan mo yung ebanghelyo 35 years ago, bago pa po nag-start yung church. Yun na po yun eh. No? 30 years ago, 25 years ago, 20 years ago, 10 days ago, 3 hours ago, 10 hours into the future, 2 years into the future, it's the same gospel. Hindi po natin yun binabago, hindi po natin yun ni-edit, hindi po natin yun ina-update. Wala po. Wala pong ganon sa salita ng Diyos. Wala pong ganon sa kapahayagan ng atin pong Diyos. So why? Why is it that some hear and some believe and others do not? Well, as a matter of fact, lahat naman po talaga wala pong kakayahan. Wala po talagang kakayahan, no? Pinapakita mo na po, no? Nilalagay mo na po sa muka ng tao ang katotohanan, bulag pa rin po talaga siya. May mata, hindi makakita, may tenga, hindi makarinig. May isip, hindi naman niya ito maunawaan. Lahat ng ito man, kahit ang karunungan, kahit ang kaunawaan, kahit ang kaliwanagan, ito man ay galing po sa Diyos. Kaya nga, lahat ng ito'y kaloob ng Panginoon sa atin. Sa ating likas na kalagayan, wala po tayong kakayahan
unawain ang anuman sa mga bagay na ito. Pero sa kanila na pinili ng Diyos, hindi dahil sa anumang meron sa kanila o sa anumang ginagawa nila, hindi man dahil sa anumang katayuan po nila, pero dahil sa masaganang kagandahang loob ng Diyos, sila ang nabigyan ng kaunawaan. Sila ang binigyan ng liwanag at ng katotohanan ukol sa mga bagay na ito. Sabi po sa Colosas, Kabanata 1, 26 hanggang 27, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihiyag na sa kanyang mga pinili. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kalwalatian ng Diyos. No? Wala na pong ibang dahilan kundi dahil sa kanyang kagandahang loob. No? Inihayag na ang kaharian, letter B. Ang pintuan sa kanyang kaharian ay ipinakita na rin po. Again, knowing about something is you're halfway there. No? Mahalagang alam mo ang mga bagay-bagay. Mahalagang may idea ka. Mahalagang naiintindihan o nauunawaan mo ang mga ito, pero knowledge alone is not enough to receive the benefits specifically of His kingdom. Para maranasan mo ang biyaya, buhat nito, kailangan una sa lahat, kasali ka dito. No? Kailangan kasali ka po dito. At maliwanag po ang linya na naghahati po doon sa kabahagi at doon po sa hindi bahagi nito. Kaya't hindi po tayo pwedeng magpahinga, hindi po tayo pwedeng umasa sa sa mga assumptions po lamang, sa mga haka-haka o sa atin pong mga iniisip na siguro ganito o siguro ganon. Katulad ng maraming mga mahalagang bagay sa atin pong buhay, ang mga pinakamahalaga dapat po meron po tayong 100% kasiguraduhan. No? When something is important to us, we make sure of it, of its details, of its information. Ganun po eh. Pag hindi masyadong mahalaga ang isang bagay, okay lang, hayaan mo na, bahala na. No? Ganun po tayo, no? At least that's how we usually treat our life or other things in our life. Pero pag mahalaga ang bagay, ay talagang po yan. Sarado po yan dapat sa atin pong pananaw. No? Meaning, sigurado po tayo at all times, at all instances patungkol sa mga bagay na pawang mahalaga sa atin. And if the kingdom of God is so important, then we should be 100% certain of our inclusion in it. Diba? Kasali ka ba? Kasama ka ba? Sigurado ka ba? Paano mo nasabi? No? Anong pag-asang meron sa'yo? Anong inaasahan mo? Anong pruweba mo? These are the questions that should be answered. Inihayag na ni Jesus kung paano makakapasok sa kanyang kaharian. Sabi po sa aklat ng Juan, Banatang 3:3 hanggang 5, sumugot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya't mahalaga po wag po tayong madaya, nino man, mas lalo pa ng atin pong mga sarili. It is not just a matter of adapting to a culture. No? Kasi sa sanlibutan, sabihin na po natin na meron pong halaga ito, meron pong benepisyo ito. Umayon ka sa kultura na hindi naman katutubo sa iyo. No? Tanggapin mo o mag-integrate ka sa isang kaisipan na hindi naman talaga sa iyo. At mabuti po 'yon sa maraming pagkakataon, ngunit hindi po ito sapat kung ang pag-uusapan po natin ay pagpasok sa kanyang kaharian. No? Kasi kahit anong pilit po natin, kahit umayon po tayo sa mga kaugalian, kaisipan, lengguwahe ng mananampalataya,
gawin mo ito lahat, magtunog mananampalataya ka, mag-itsurang mananampalataya ka, gawin mo yung ginagawa ng mananampalataya, ngunit hindi ka naman talaga mananampalataya, wala pong kwenta po yun. Pinagod mo lang po ang sarili mo sa isang banda. No? A person may be able to change his or her appearance to match those who are included in the kingdom. They may be able to change their actions. Pwede naman po yan. Kung panlabas lang naman ang atin pong pag-uusapan, kayang-kaya po yan. They may be able to switch their language. No? But these are not the things that grant you entrance. No? Hindi ito ang mga bagay na dahilan para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Kahit pa nga na kaligtaan mo ang mga masasamang gawain, kahit na iwan mo ang mga bisyo at ang mga kinaumalingan ng sanlibutang ito, no, sarado pa rin po ang pintuan. Liban ng isang tao ay ipanganak na muli sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. No? Tandaan po natin, yun pong babala. Hindi po ba ni Jesus, maaga pa ay sinabi na niya sa Mateo Kabanatang 7, 21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pause muna tayo dyan. Pause muna tayo dyan. No? Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ang tinutukoy po dito, hindi po panlabas na anyo. Because anybody can do that. Which is proved by the succeeding verses. Yung mga sumunod na mga talata ang nagpapatunay po dito. No? Dahil yun po yung punto eh. Para po tayo ay makapasok sa kaharian ng langit, kailangan si Kristo talaga ang naghahari sa ating mga puso. At ang ginagawa po natin ay dahilan, bunga ng kanyang pamamalagi, ng kanyang pananatili sa atin pong mga buhay. Kaya nga po yung karugtong, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Anybody can do that. Bilangin mo, hindi mo po mabibilang ang mga kulto na nagsasabing sila man ay nagpapahayag ng patungkol sa Diyos. No? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Now, mahalaga po yung atin pong ginagawa. What we do is a result of the inner man, of the inner being. Pero tandaan, pwede mo kasing i-shortcutin yun eh. Pwede pong shortcutin ng tao po yun eh. Pwede niyang laktawan yung kalooban at dumiretso na lang sa panlabas na anyo. At alam po natin yan lahat dahil again, lahat naman po tayo ay dyan naman po talaga nagmula. Lahat po tayo dyan po talaga nanggaling. Nakaranas po tayo lahat ng ganitong kaisipan kung saan gusto nating baguhin ang ating sarili pero ang kaya lang natin baguhin ay yung panlabas nating anyo. Dahil wala naman po talaga tayong kakayahang baguhin ang atin pong sariling mga puso. Dahil nga po tayo ay alipin ng kasalanan. No? Kaya't matinding babala po ito. You should be certain. No? Sigurado dapat. No? Naalala ko nga po, kahit po yung mabagsik, medyo mabagsik, hindi pala medyo, mabagsik talaga. Nabitaw ni Santiago, no? Patungkol po sa pananampalatayang nagbubunga. Diba? Ano pong sabi niya sa Santiago Kabanata 2:19? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti iyan, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Naniniwala naman akong may Diyos eh. Mga demonyo din naniniwalang may Diyos eh. Buti pa nga yung demonyo, may takot sa Diyos eh. Yung tao, wala. Di po ba? Mga demonyo, gumagawa po sila taliwas. Taliwas sa kalooban ng Diyos, taliwas sa katwiran. Pero sila, pag hinarap sila ng Diyos, wala po silang magagawa. Manginginig po sila at manliliit po sila dahil kilala nila kung sino talaga ang may kapangyarihan.
Yung tao wala. Walang kaba. Walang kulang sa kape. No? Wala pong nervyos talaga. So wala pa anong pagmamalak mo. Ako man naniniwala naman ako may Diyos eh. Di ba? Siyempre mahalaga ang Diyos. Lahat yan narinig na po natin siguro no, sa pagpapahayag po natin ng kanyang salita. So what if you believe? So what if you know that there is a God? What is your relationship to Him? Yun po yung mahalaga. Anong ugnayan mo sa Diyos na ito? Baka naman ina-assume mo lang na meron ka ng ugnayan sa Kanya. Hindi, kinikilala ko ang Diyos. Ang tanging paraan sa atin pong ugnayan sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. At ang atin pong ugnayan kay Kristo ay nasusukat sa anong paraan po? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. At ang pananampalataya po ay nasusukat po sa pamamagitan po ng bunga nito. Lahat po yan pwede mo pong matiyak. Hindi mo po kailangan lumakad sa mundong ito ng hindi po nakakasigurado patungkol sa mga bagay na ito. No? Maliwanag na yun lamang na pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos ang siyang makakapasok sa kanyang presensya. No? Nililinaw nga po ng isang lumang tipang talata kung ano po ang tinutukoy ni Jesus sa bagong tipan. Sabi po ito sa Ezekiel, Kabanatang 36, 25 hanggang 28. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. No? Hindi po natin kasi pwedeng pekein ito. Remember, being born of the Spirit is all of God. Ito'y galing po sa Diyos talaga. No? We cannot fake this experience, this standing in the sight of God. Pwedeng tao madaya mo. Ang tao maiisahan mo. Ang tao mapapabilib mo na mananampalataya ka o kumikilala ka sa Diyos o nagpupuri ka rin sa Diyos. Dahil kapwa mo lang tao yan hindi naman yan all-knowing. Pero sa Diyos wala po tayong maitatago. No? Ang kapanganakan sa Espiritu, ang siyang nagbibigay kakayahan parang isang tao ay manalig kay Kristo bilang Panginoon. Sabi nga po sa unang Juan Kabanata 5, talatang 1, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa Ama ay umiibig din naman sa Anak. No? Kaya nga, narito na po ang kanyang kaharian. Again, nakita po natin last week, it was as it was foretold in the past, how it exists in the present, and how we hope for its future coming. No? Kung paano po natin ito inaabangan. Pero muli, ngayon mismo, nandito na po ang kanyang paghahari. Naghahari na siya sa puso at isip ng mga taong sa kanyang biyaya ay pinanganak ng muli sa Espiritu at ngayon ay tinatawag na silang mga anak ng Diyos. Sabi po sa Juan, Kabanata 1, 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. No? Kaya nga, ang patuloy na pag-reject sa Ebanghelyo ni Jesucristo, nilalagay ka sa landas patungong kasiraan at kapahamakan. An outward appearance of Christianity or even godliness will never save you or me. Hindi po yan makapagliligtas kahit kailan. No? So yun po yung unang bahagi po. Para naman po sa atin ngayon na namumuhay na nga, nabubuhay na sa loob ng kanyang kaharian, hindi pa po tapos ang atin pong gawain. No? Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, ang pinakamahalaga habang ikaw ay nasa labas pa nito. Pero ngayong ikaw ay nakapasok na,
Ngayon, dapat mong ipamuhay sa nararapat na paraan ang iyong buhay bilang pinag-aaharian na nga ng atin pong Panginoon. Huwag tayong magpabaya, huwag tayong magwalang bahala, huwag nating sayangin ang kaloob ng Diyos sa atin. No? Kaya naman dito naman po tayo magpapatuloy ngayon sa mga nasa loob na ng kanyang kaharian. Number 2, we must set the right priority. At dito po tayo magfo-focus sa atin pong verse at morning devotion po kanina, Mateo Kabanata 6:33. Ang sabi po, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Paulit-ulit po ang Panginoon sa pahayag patungkol sa kaharian ng Diyos. Maraming mga salita, maraming mga turo, maraming mga talinhaga iniukol ng Panginoon para lang bigyang kaunawaan ang tao, ituro sa tamang direksyon sila ukol sa mga katotohanan at mga mahalagang bagay ukol sa kaharian niya. No? Kaya nga, pagka tinignan po natin, isa pong pamilyar na talata para po sa maraming mga mananampalataya, sabihin na po natin, parang baka tayo sobrang sanay na pong marinig ang mga talata pong ito, no? Pero alalahanin po natin na ito po ay magpawalang hanggan. Yung pong tinuturo na aral nitong talatang ito ay timeless po. Wala po siyang hanggan, At ito po ay nag-a-apply sa lahat ng mga mananampalataya. Whether ikaw ay bago, whether ikaw ay matagal na, whether ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, sakop ka pa rin po ng aral na ito. No? Kaya nga dapat po nating isa-isip pagdating po sa usaping ito, hindi lamang po dapat hindi lamang po dapat sa kaisipan ng isang transaksyon ng atin pong pagsunod sa Diyos. No? Marami ang nag-iisip o marami ang kanilang kalooban ay nagsasabi na, basta gagawin ko lang muna to para sa Diyos and then gagawin ko na kung ano yung gusto ko. Pag ganun po ang atin pong pananaw, hindi pa rin po talaga siguro maliwanag sa atin kung anong ibig sabihin ng pinagaharian ng Diyos. When we say we have the priority that is correct, ibig pong sabihin hindi po lamang yung unang ginagawa natin ang pinakamahalaga, kundi yung unang pinakamahalaga ang siyang nagdidikta ng lahat ng ibang bagay pang gagawin po natin. 'Di ba? Kasi madalas ang nangyayari po, I will do this for God and then I will do what I want. No, pagtapos ko na yung para sa Diyos, edi yung para naman sa akin ang gagawin ko. Ayun naman 'di ba? Inuna ko naman ang Diyos. 'Di ba okay naman 'yon? 'Di ba 'yun naman yung mahalaga? Basta unahin ko ang Panginoon. Hindi po, pag una ang Diyos, lahat ng ibang bagay sa buhay mo po ay alinsunod din po doon sa prioridad na iyon. At yun po yung gusto ko pong ilinawin po dito sa bagay na ito. No? Seeking His kingdom first, no? Taking precedence, taking importance above everything else, but also realizing that everything else is managed and governed by God's reign in you. Dahil ang Diyos na nga ang nagahari sa buhay mo. Hindi lang yung unang ginagawa mo ang mahalaga, kundi lahat ng iyong gagawin ay alinsunod na sa bagay na ito. Ay lang mga mahalagang punto po dito sa number 2, letter A, we must focus always on the King. Ano ba ang pinakamahalaga sa kaharian kundi yung hari? Di ba? Maaari naman pong gamitin ni Jesus ang iba pang o kahit ano pang ibang larawan para tukuyin ang katotohanan pong ito. Ba't hindi na lang kaya ginamit ni Jesus ang larawan ng pamilya? No? Ba't kaharian? Di ba? Bakit hindi na lang niya ginamit yung family, Dumating na ang pamilya ng Diyos. Ang sino mang, dapat kayong ipanganak na muli para kayo'y makapasok sa pamilya ng Diyos. Why not use this image? Why that of a kingdom? No? Why not of a city? Makapasok sa syudad.
No? But he proclaimed it using the image of a kingdom. Kasi sa isang kaharian, ang pinakamalaga ay hindi po yung mga subjects ng kingdom, kundi yung nagahari po dito. That's it. Maliwanag po ito, mas maliwanag pa po siguro sa mga namumuhay po nung panahong ito'y unang binanggit ng atin pong Panginoon sa kanyang mga salita, no? Kasi naiintindihan po nila agad yung dynamic na pinapatukuyan dito ng atin pong Panginoon. In the kingdom, the most important person is the king. That's why we are to make every effort, our actions, our speech, even our thoughts should be pleasing to Him. No? Yun po yung idea behind this. And this king does not sit on an earthly throne. He sits on His heavenly throne forever. Yun po yung hari na atin pong sinasamba. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 5, 8-9, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinaka-nanais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na Niya. Maging kalugod-lugod sa Kanya. Yun po yung atin pong dapat pinaka-ninanais. What pleases the King? Kahit sa atin pong mga awitan kanina, no, ilang beses po na mention sa lyrics po, no, that Jesus or God being the King, King over all, King above all kings, King of kings, meron pong ibig sabihin yon. Siguro culturally wala pong connection sa ating kultura ito bilang mga Pilipino. No, meron tayong mababaw na ideya o siguro nga hindi pa magandang idea kung ang atin din pong pagbabasihan ay mga kaharian dito sa lupa. No? Pero hindi po ito sapat na dahilan para po hindi natin maunawaan ang sinasabing kahalagahan ng kanyang salita. No? Siya ang hari at hindi ikaw ang hari. Hindi ako ang hari. All of us are just His subjects, His servants. No? Kaya't wag mong ilalagay ang sino mang ibang tao, anumang ibang bagay sa ibabaw ng trono liban sa Diyos. Kaya nga ang dali pong makita, pag naunawaan mo po yung dynamic na ito, naunawaan mo po yung ibig sabihin po ng larawan na ito, madali din pong makita kung bakit kinamumuhian ng Diyos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Why idolatry is hated by God. No? Kasi ito'y napakatinding insulto laban po sa Kanya. No? We should avoid putting anything else on the throne except Him and Him alone. Our attention, our loyalty should be exclusively directed to Him. No? Siya po ang hari, tayo po ay mga lingkod. Anong ginagawa po natin? Maring this idea, this truth matters para po sa mga mananampalataya na. This will never be understood by the unbeliever. Hindi po niya maintindihan to. Magagalit siya, maiirita siya, mainis siya. Bakit ganun? Napaka-unfair nun. Hindi ko naman ginusto to. No? Pero para po doon sa bahagi na ng kanyang kaharian, bakit mo ginagawa to? Bakit mo kayang gawin ito? Kasi nauunawaan po natin kung ano po yung ginawa ng Diyos para po sa atin. Naunawaan po natin yung atin pong kalalagayan kung hindi tayo iniligtas ng Panginoon. Naunawaan mo yun eh. Kaya nga sa buhay ng mananampalataya, sa buhay espiritual, nauna na po yung mga mabubuting bagay, nauna na po yung kaloob, nauna na po yung biyaya. Everything else is just succeeding it. Kasunod na lang po ng kaloob na ng Panginoon sa atin. Kaya kung hindi mo pa naiintindihan yon, I believe na hindi mo to maiintindihan tong mga bagay na ito. Kung siguro yun yung punto ng paalala, kung napapakinggan mo ang bahaging ito at pumapalag ang iyong kalooban,
Para nanlalaban yung puso mo na parang hindi, parang napaka-unfair naman nun. May buhay ako, may sarili akong gusto, may sarili akong pangarap sa buhay. Ba't kailangan kong mapatali sa kung ano yung gusto ng Panginoon na ito? Kung meron pong hibo ng gano'n ang iyong damdamin, magdalawang isip ka, balikan mo ang nakaraan, balikan mo ang iyong kalalagayan kasi para po sa mga sumampalataya kay Kristo, wala pong problema, wala pong duda, wala pong pagdadalawang isip pagdating sa usapin pong ito. No? Hindi po mahirap tanggapin ang katotohanan na pinaghaharian tayo ng Diyos kung ikaw ay nakaranas ng kanyang biyaya. No? Kaya nga sa atin pong relasyon sa Diyos, hindi din po dapat tayo maging passive lamang. Meron po tayong buhay na ugnayan sa Kanya at dapat po nating pangalagaang mabuti ang atin pong relasyon sa atin pong Panginoon. Sa side ng Diyos, wala pong problema. I always say this. Wala pong problema, wala pong issue sa panig, sa bahagi ng Diyos, sa Kanyang mga gawain, sa Kanyang mga naisin, sa Kanyang mga plano at layunin. Wala pong problema eh. Tayo po ang lagi pong may problema. And in a way, that's also understandable dahil tayo ay tao. Mahina, no? Marupok. At habang nandito pa nga sa lupa, ay namumuhay din sa kalagitnaan ng isang mundong hindi naman kumikilala sa Kanya. Kaya nga, ano po yung paalala po ni Santiago din po, Kabanata 4, talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. No? Kailangan nating lumapit sa Kanya, hindi lang lumapit, kundi manatili din sa Kanya. Siya lamang ang nagkaloob sa atin ng kaligtasan. Sa pamamagitan nito, dumating ang napakaraming biyaya. No? Pero sabi ko nga po, sa marami ding pong pagkakataon, dapat po din nating alalahanin na hindi lamang din dapat tayo lumalapit para sa biyaya, kundi dahil dapat lang naman talaga tayong lumapit at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos dahil siya nga ang hari at kinikilala natin ang kanyang paghahari sa atin pong buhay. Ang matawag na hari ang Panginoon sa buhay mo ay isang napakalaking pribilehyo. Tandaan po natin yan. No? Kaya nga sabi po, sa Hebreo Kabanata 4, 14 hanggang 16, sabi din po dito, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong saserdoteng ito ay nakakaunawa ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi naman din po tayo kawawa sa kaharian ng Diyos. Wala pong kawawa sa paghahari ng Panginoon. Sa lupa, marami pong kawawa. No? Ngayon, kawawang-kawawa po tayo sa gasolina. No? Kawawa po tayo sa mundo. No? Sa kaharian po ng Panginoon, wala po. Tayo'y makakalapit ng malaya dahil tayo ay nakakalapit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? We have access, yun po yung, kung naalala niyo po, yan po yung mensahe natin noong atin pong linggo ng anibersaryo, hindi po ba? We have access to God, to His throne of grace because of Jesus Christ. No? So ang punto lang po, sa kaharian ng Diyos, ang pinakamalaga, yung hari. Hindi din po yung kaharian mismo. No? Kaya lang mahalaga yung kaharian kasi kung sino yung nag-ahari po doon. Kung meron pong kaharian pero hindi naman po Diyos ang hari doon, ayoko po doon. Kayo na lang, ibang tao na lang, ayoko po doon. Mahalaga kung nasan ang Panginoon. And the kingdom of God is where the king is. No? So yun po yung unang bahagi dito. Letter B, we should also pursue the goals of this kingdom. No? Ang hari nga po ay nag-ahari. Sa kanyang kaharian, tinutukoy naman po ang kanyang glory, ang kanyang rule, ang kanyang sovereignty sa lahat po ng bagay na ito. No? At ang atin pong patuloy na pagsuko sa kanyang kalooban, ang siyang nagpapaging Diyos sa kanya
sa atin pong mga puso. No? You cannot be, God will not reign over someone who does not submit themselves to His will. Paano mo masasabing ikaw ay pinaghaharian ng Diyos ngayong hindi mo naman kaya o hindi mo naman talaga isinusuko ang buhay mo, ang iyong sarili sa Kanya? No? Kaya nga po yung pagsuko, gusto ko pong bawiin yung mababaw na kaunawaan po sa pagsuko. Mabigat po, matindi po, malalim po kasi ang ibig pong sabihin pag sinabi mong isinusuko mo ang iyong sarili sa isang bagay. No? Inaalis mo ang iyong karapatan, inaalis mo ang iyong mga iyong mga sariling kagustuhan at ipinapaubaya mo ito sa iba. No? Our submission is what makes Him Lord over our life. Tayo ang nagsusuko, hindi po ang Diyos ang nagsusuko sa atin. Parang napaka-obvious naman po, no? Pero bakit parang iba po kasi pagka sa aktual po nating nakikita? No? Bakit nga ba? Marami ang gustong makapasok, maging bahagi ng kaharian ng Diyos, pero ayaw naman nilang tanggapin ang paghahari ng Diyos sa kanila. Which is very ironic. I mean, ang weird naman po na gusto mong makapasok sa kaharian, pero ayaw mong pagharian ka. Diba? I mean, doesn't make sense. Pero it makes sense kung sa sanlibutan mo ito titignan. Kasi ganun po sa sanlibutan eh. No? Gusto ng tao, all of the benefits, none of the responsibility. No? Pwede kang makatanggap ng ganito, pero kailangan mo munang gawin to. Kahit sa sanlibutan po, di ba? Ano sasabihin sa'yo ng tao? Maganda yan, pero pwede ko bang makuha na lang yung gantimpala nang wala na akong ginagawa? Yun ang laging habol po ng tao eh. All of the benefits, none of the responsibility, none of the hard work. No? Gustong makapasok sa kaharian ng Panginoon, ayaw naman gawing hari ang Diyos. That will never work. Hindi po yan mangyayari kahit kailan. No? Ang makapasok sa kanyang kaharian ay nagkakaloob sa atin ng lahat ng mga espiritual na pagpapala. Pero ang pagiging bahagi ng kanyang kaharian is more than just membership in name. No? Ang pagsasaliksik sa kanyang kaharian ay ang pagsasaliksik sa kanyang kalooban at sa kanyang layunin. Higit doon ay ang pagtupad din nito sa atin pong buhay. Diba? Seek first the kingdom of God. Ang sabi po ng Matthew 6:33. What does that mean? Hanapin mo, saliksikin mo kung ano yung para sa hari na atin pong sinasamba. No? Sabi po sa Colossus Kabanata 3, 1-4, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. No? Hindi lamang po sa nakikita ang kanyang kaharian, pero mas malaking bahagi nito ay sa hindi po nakikita. Hindi na po dapat tayo nakatingin lamang sa pisikal, nakatingin lamang sa kung ano ang pinapahalagahan ng mundo. Sa mundo, madali po ang value system ng mundo eh. No? Pero iba po kasi yung tinutukoy nating kahalagahan ng mga bagay-bagay pagka pamantayan na po ng Diyos ang atin pong sinusunod. No? Pinapahalagahan natin ang kanyang kalooban, pinapahalagahan natin ang kanyang kagustuhan, ang kanyang layunin sa ating buhay, sa atin pong paglilingkod, sa atin pong lahat ng ginagawa. Sa kaharian, wala pong anumang bahagi ng ating buhay na off-limits sa Diyos. Your relationships, your family, your loved ones, your work, your vocation, your career, your finances, lahat po yan, pasok. Lahat po yan ay nasa ilalim na po ng pamamahala ng Panginoon. No? Even your hobbies, even your recreation, even the things that give you pleasure, pasok po yan. Wala pong off-limits sa
pagsakop ng Diyos sa lahat ng mga ito. No? Kaya nga, when you are in the kingdom, when you behave like a subject of the King of Kings, iba po talaga ang magiging itsura ng buhay po natin. Iba po talaga. Mawawala po, maglalaho po yung idea ng mga one day only na Christians. Buti nga, sabi ko nga po, buti nga po sana kung talagang umaabot ng isang buong araw, kung tutuusin, totoo lang, ang gawain po natin sa loob ng isang linggo, wala pa pong kalahating araw kung doon ka lang Kristiyano sa oras na iyon, hindi ka tunay na Kristiyano talaga. Ang tunay na Kristiyano po, anumang oras, nasan man po siya, nasa labas man po siya ng bahay-sambahang ito, nandun po ang paghahari ng Diyos sa buhay niya. Sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng desisyon niya, sa lahat ng maging sa salita niya. Lahat ng ito'y galing po sa kalooban niya na nagpapasakop sa Panginoon. Kaya nga sabi po ng ibang mga talata, unang Korinto Kabanata 15, sabi po, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ang ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. No? Tignan natin ang buhay kung paano ito pinapahayag sa atin ng Diyos. No? Maraming beses yun po yung china-challenge ng mga aral ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa Panginoon. No? Makita natin ang buhay kung paano ito ipinapahayag sa atin ng Panginoon, kung paano niya ito ipinahayag sa kanyang salita. Bigyan natin ng halaga yung tunay na mahalaga, hindi yung pinapahalagahan lamang ng mundo, ng sanlibutan o ng ating laman. No? Binigyan na tayo ng guideline sa gawain pong ito. Ang hanapin ang kanyang kaharian ay ang hanapin ang kalwalatian ng hari. Kaya nga po sa unang Korinto Kabanata 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. No? Kaya't ang paghahanap o pagsaliksik sa kaharian ng langit, hindi lamang po dapat isang item sa ating listahan. Ang buong listahan po dapat natin ay umiiral po dito ay kung ano ang mabuti, ganap at katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon. No? When God is king in your life, everything you do is under His lordship. Everything you do will aim to give Him the glory and praise that He deserves. No? Kung gusto nating mag-succeed sa atin pong buhay, kung gusto natin maging successful talaga, hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos, tuparin po natin yung kanyang kalooban. That's all that we need to do. Niwala nga pong statistics na kailangan Niwala nga pong dami ng bilang o tagal o haba ng oras na dapat mong punuan The only thing that we need to do is to fulfill His will. Tuparin natin ang kanyang kalooban, bigyan natin siya ng kaluguran. No? So yun po yung sa bahagi pong ito. No? Pangatlo, panghuli, bahagi din po dito is that we must seek personal purity. No? At yun naman po yung makikita po natin karugtong muli sa Mateo Kabanata 6:33. Hindi lamang natin hinahanap ang kanyang kaharian, kundi hinahanap din po natin ang kanyang katwiran. It is His kingdom and His righteousness. No? Kaya ito po ang bumubuo o kumukumpleto ng atin pong layunin. Opo, mahalaga po na unang-una mabago po sa atin ay ang atin pong kalooban. No? Mahalaga po na ang pagbabago ay nasa loob, hindi po panlabas po lamang. Pero yun po kasi yung punto. Kasi pag binago mo po yung loob, mababago din po yung panlabas. Hindi kasi katulad na pag binago mo yung panlabas, madalas yung panlabas lang ang nabago, ngunit ang loob ay hindi naman po talaga nabago. Ngayon, hindi po pwedeng mangyari na binago ng Diyos ang kalooban mo, pero wala namang nagbago sa panlabas mong anyo. When I say panlabas na anyo, hindi po yung itsura
o yung hugis o yung mukha po natin o yung katawan po natin, tinutukoy po natin yung mga ginagawa po natin, our external activity. No? What we have experienced inwardly should also be expressed outwardly. Hindi mo po yan mapipigilan, hindi mo po yan malilimitahan. Kung nagbago ang iyong kalooban, magbabago din po ang iyong pamumuhay kasi. Yan po ay realidad din po ng pagiging mananampalataya. No? We do not make ourselves righteous, no, before we seek God. It is that we have come before God. We have come before His presence, and now we are given the righteousness of Jesus Christ. Again, sa buhay Kristiyano po, very, very useful po yung idea, yung term na nauuna po kasi yung promotion. Nauna na po, binigyan na po tayo ng kanyang katwiran, o ngayon, anong gagawin mo sa katwirang nasa iyo? Ipapamuhay mo ba ito ng wasto? Ipapamuhay mo ba ito ng nararapat? O aaksayahin mo ito o babaliwala mo ito? Yun po kasi yung katanungan. Nauna na po Binigay na po sa atin yung mahalaga. No? Katulad ng atin pong nakita sa unang bahagi pa lamang, ang Diyos ang siyang naglinis sa atin, nagbigay ng buhay sa atin, nagbigay ng bagong espiritu sa atin kung bakit nga tayo'y nakakalapit sa Kanya. Nauna na po yun Ngayong pinatawad ka na, ngayong malinis ka na, ngayong buhay na ang espiritu niya sa iyo, anong gagawin mo? At yun po yung tinutukoy po sa bahagi pong ito. No? Kaya't napakahalaga na atin po itong tunay na maunawaan. No? Sabi nga po sa Roma, Kabanata 3, 21 hanggang 22, ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Kay Kristo tayo ay diniklarang matuwid na po. Katwiran hindi sa ating sarili, hindi sa ating sikap, katwiran ni Kristo na ipinagkaloob sa atin. Habang yung sa atin naman talaga na masama, na marumi, na makasalanan ay ibinigay sa Kanya. Inako niya ito nang inialay niya ang Kanyang buhay sa krus para mamatay. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 5, 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. No? Ngayon, paano natin hahanapin ang katwirang ito kung hindi naman talaga ito galing po sa atin? Muli, ito ay isang expression po. Ito ay isang pagpapatunay ng katwiran ni Jesus na nasa atin na. Nasa atin na po yun Ibinigay na po ito sa atin nung tayo ay sumampalataya kay Kristo. We have been declared righteous. No? Ang puntong ito ngayon ay tumutukoy doon sa namumuhay ba tayo ayon dito sa deklarasyong ito. Ikaw ay pinagiging matuwid ng Diyos. Ano ngayon ang itsura ng iyong pamumuhay? Gaya nga po ng pangungusap ni Santiago, ang ating pananampalataya ay dapat pong pinuprubahan ng bunga po nito. No? Ilang mga bagay po ukol po dito. Letter A, the standard has been given. Kanyang katwiran, hindi po katwiran nino man, hindi katwiran ng kapitbahay mo, ng pamahalaan, ng sino man pong tao dito sa lupa. Hindi po katwiran ng imbento lamang, ito'y katwiran ng buhay na Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos na meron pong napakataas na pamantayan. Ang kanyang katwiran na ang atin pong hinahanap at sinasaliksik. Huwag nga mong sukatin ang sarili mo gamit ang panukat ng mundo, gamit ang kaisipan ng tao, lalong-lalong huwag mong paniniwalaan ang pabago-bagong kultura at kagustuhan ng nauuso. No? Sa mundo, proud silang sabihin na, ay, nagbabago ang panahon, ay, nagbabago ang kahalagahan ng maraming bagay. Buti sana kung para sa mabuti lagi, hindi po laging para sa mabuti ito. No?
Makikita mo po na yung dating masama ngayon tinuturing ng mabuti at yung dating mabuti ngayon tinuturing ng masama. Yan ang mundo para sa iyo. Yan ang mundo na kinalalagyan po natin. Kaya mahirap pong magtiwala sa sanlibutang ito. Mahirap magtiwala sa puso ng tao na malayo naman talaga sa Diyos. In direct opposition, in comparison, ang katwiran po ng Diyos ay simula't simula pa maliwanag na po at hindi po talaga ito nagbabago. Gaya ng atin pong Diyos na hindi din naman po nagbabago. Kaya itong punto, mahirap po ang mamuhay ng nasa katwiran. It is difficult, it is challenging, and technically it is a lifelong process. No? Kaya nga hindi natin to kayang gawin sa ating sarili, kinailangan na ibigay sa atin ang katwiran ng Panginoon para lang tayo ay maituring na matuwid sa Kanyang harapan. No? Pero ito din po ang buhay po natin, ang pagsisikap na umayon sa katwiran ng Diyos na nasa atin na. What will make us succeed is not our own condition, but because of God's help. Dahil din po sa kapangyarihan na nagmumula po sa Panginoon. Kaya hindi naman din po ito imposible para po sa atin. Imposible ito sa atin pong makalaman na kalalagayan, pero dahil nga ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na, posible na po ito dahil sa Kanyang kapangyarihan. Ang sabi po bilang pagsusuma nito sa aklat po ng Efeso kabanata 5, talatang 1, medyo mahaba po hanggang talatang 12. Ang sabi, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang Kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. At itong serye na ito, isang bahagi lang po yan sa napakalawak na bagong tipan ng Biblia. Kung saan napupuno ito ng mga aral ng mga alituntunin ng Diyos para sa pamumuhay na banal, pamumuhay na maka-Diyos para po sa lahat ng kumikilala sa Kanya. No? Kung bakit yan po ang atin pong hinaharap na buhay, yan po ang atin pong inaatupag, yan po ang dahilan bakit tayo nandito. Kasi walang sino man sa ating nang makakatayo at makapagsasabi, ay ako ganap na ako, okay na ako, wala na akong kailangan pang baguhin dahil maayos na ang kalagayan ko. Hindi po. No? Positionally, maayos na tayo sa harapan ng Diyos. No? Pero kung in terms of sanctification, ay nagpapatuloy po tayo. At ang hangganan po niyan ay kung kailanman magwawakas ang atin pong buhay. Kung mamatay tayo o bumalik na ang Panginoon alin man ang mauna, nagpapatuloy po tayo sa pamumuhay ng kabanalan dahil yun po talaga yung pamantayan ng Panginoon. No? Panghuli po dito, letter B, the motive should be pure. No? Kaya nga yun po yung mabigat. Ito po yung sabihin na nating bahaging may kabigatan. Bakit natin gagawin ito? Bakit natin titiisin ang ganitong uri ng kahirapan? No? Sasabihin siguro ng mga taga-sanlibutan, bakit nyo pinapahirapan ng gusto nyo sarili ninyo?
No? Well, hindi naman po mahirap pong sagutin talaga ito. Ang tanong lang naman kasi talaga kung mauunawaan ito ng ibang tao. Yun talaga yung tanong. Maunawaan ba nila? Ang sagot, bakit natin kayang tiisin to? Kasi ang pag-asa ng mananampalataya ay hindi po natatagpuan saan mang bahagi ng mundong ito o sa anumang bagay na kaya niyang gawin. Ang pag-asa ng mananampalataya ay matatagpuan lamang sa natapos na gawain ng ating pong Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Tinupad ng Diyos ang isang bagay na walang sino man sa atin ang makagagawa. Walang sino man sa atin ang makakatupad. Yun ang kanyang ginawa. Kahit na ibigay mo sa akin ang lahat ng oras at lahat ng resources na pwede mong ibigay sa akin, hindi ko po magagawa ang ginawa ng Diyos. I could never fulfill what Christ has fulfilled. Ang motibo ng isang tunay na mananampalataya ay simple lamang. Ito ay pag-ibig sa Diyos. Why is it our aim to please God? Because we love God. Why do we love God? Because we know that God loved us. Past tense. God loves us. Present tense. God will love us forevermore, even into the future. Mahirap ba to? Oo, mahirap. Ano ngayon? Ano ngayon? Kahit mahirap, gagawin po natin. Gagawin ko. Kasi mahal ko ang Diyos. Bakit? Kasi minahal niya ako. Ang Diyos, kaibig-ibig, hindi po siya mahirap mahalin. Ako ang hirap kong mahalin. Ikaw mahirap kang mahalin. Hindi tayo kaibig-ibig, pero minahal tayo ng Diyos. And that should be motive enough to do this. Sapat na motibo yon para mag-ayos ng sarili, para umiwas sa kasalanan, para iwasan yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Sapat na dahilan po yun. Kaya ngayon yung laging binabalikan, di ba? Pag ang isang tao'y naliligaw, nalilito, nalilihis ng landas, lagi nating binabalik eh. Alam ko minsan parang shortcut na, no? Parang gasgas na, no? Pero laging babalik doon sa, talaga bang naiintindihan niya kung paano siya minahal ng Diyos? Talaga bang naiintindihan mo kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo? Kasi kung naiintindihan mo, iba ang ipapakita mo. Iba ang mararamdaman mo. Iba ang naranasan mo. No? Our aim is to please God. Minahal niya tayo. At wala tayong ibang magagawa kundi mahalin siya. No? Napupuno ang ating mga puso ng pasasalamat sa lahat ng ipinagkaloob niya. At ang mga bagay na pinagkaloob niya, asahan mong hindi yan masisira, hindi yan mabubulok, hindi po yan maaagaw ni mananakaw ng sino mang ibang tao sa langit man o sa lupa o sa ilalim man po ng lupa. No? Ganong katagal ka ba mabubuhay dito sa mundo? Ano bang inaasahan mong mangyari sa buhay mo? Umaasa ka pa rin bang maging bilyonaryo? Umaasa ka pa rin bang anong pag-asa mo, anong pangarap mo makalipat ng ibang bansa? Hirap-hirap sa Pilipinas, makaalis na nga dito. Kala mo lang. Anong kala mo? Walang hirap sa ibang bansa? Hindi masama ang mga bagay na ito. Hindi masama ang magnasa o magnais ng mas mabuti sa atin. Pero sa napakaikling buhay natin dito sa lupa, anong pwede nating gawin para iparamdam, para ipahayag sa lahat ang ating papuri at pasasalamat sa ating tagapagligtas? Because at the end of the day, we know this truth. May wakas ang buhay at anumang meron sa atin ay mawawala din naman po. Iiwan din naman natin ang lahat ng ito. Kaya hindi po mahirap. Kung tama ang atin pong motibo, hindi po mahirap bigyang karangalan ang Panginoon. Kaya nga pag meron ka pong nararamdaman na pagpalag, pag meron pong bahagi sa puso mo na parang nagmamatigas sa bahaging ito, yan din po ang kailangan mo pong balikan. Ano bang ginawa ng Panginoon para sa iyo? It is our aim to please God because we love God. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 5, 6 hanggang 10, at laging malakas ang ating loob,
Kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na Niya. Sabagat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Hindi po madali ang bahaging ito. Kung madali siya, hindi na natin kailangan pag-aralan, hindi na natin kailangan pag-isipan, hindi na natin kailangan paghandaan. But it is worth doing. It is worth it para gawin ito, para mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos, para magamit natin ng wasto ang kagandahang loob na ibinigay din po sa atin. No? Sasabihin ng sanlibutan sa atin pong pamumuhay ay walang kabuluhan. Yan naman ang sasabihin sa atin ng mundo. Ang mga pagtitiis natin para sa Diyos, ang mga pagtitiis natin sa paglilingkod, sasabihin nila, para saan ba yan? Wala namang kwenta yan. Siraulo lang kayo. That's fine. I mean, okay lang yon. I've been called worse for truly worse things. Meron akong mga ginawa sa buhay ko na talagang kasirauluhan lang nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Maraming oras sa buhay ko, sinayang ko nung time na wala pa akong relasyon sa Kanya. Pero ito ang liwanag sa aking buhay. Itong katotohanan na natagpuan ko na hindi po mababago o maaagaw ng sino mang ibang tao. Tawagin na nila tayo kung anong gusto nilang itawag. Bansagan nila tayo ng kung anong gusto nilang ibansag. Doesn't change the truth. Hindi po binabago ang katotohanan. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo? Bakit ka naglilingkod sa paglingkod na ginagawa mo? Make sure that you have the right motives. No. Naunawaan natin ang katotohanan, naging maliwanag sa atin ang ginawa ng Panginoon. Ginagawa natin ang lahat ng ito para sa Kanyang kapurihan. Sana nga makasama natin sa Apostol Pablo, no? Makiisa tayo sa Kanyang saloobin. Nang sabihin po niya ang napakahalagang bahagi sa Kanyang buhay ay ang makilala si Kristo at makabahagi sa Kanyang kaharian. Dito po ako magtatapos sa verse na ito, Filipos, Kabanata 3:7. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Para po sa ating pagtatapos, ngayon naway naging maliwanag na sa atin ang kapahayagan ukol sa kaharian ng Panginoon. Wala na po tayong pwedeng idahilan. Ay, hindi ko alam yan. Ay, hindi ko naintindihan yan. Maliwanag na po. Panahon pa lamang na nandito si Kristo sa lupa, tinahayag na po niya ito. Pero maliwanag din po ang karugtong po nito. Mahalaga, maunawaan ang kaharian, pero lalong mahalaga din anong gagawin mo kung ikaw ay nakapasok na po dito. Para sa atin, maring totoo na may mga kabigatan, may mga pasanin, may mga problema, may mga kahirapan. Pero saan bang lugar sa mundo na wala nitong mga bagay na ito? Whether mananampalataya ka o hindi, mahirap naman ang buhay. Whether Kristiyano ka man o hindi, may pagsubok, may problema, may suliranin, may sakit, may kamatayan.
Pero yung mananampalataya may buhay na pag-asa na hindi po nawawala, na hindi po nauubos, hindi po nananakaw, hindi po nahaagaw ni naman. So maliwanag po dapat sa atin ano ang dapat o ano ang nararapat talaga. Mamuhay tayo sa ilalim ng paghahari ng Diyos, nang meron pong katwiran niya, nang nakaayon po sa kabanalan niya. At maibigay po natin sa Diyos ang pinakamainam sa ating buhay. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo po at tayo po ay magtapos po sa panalangin. Aming Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami muli sa umagang ito. Salamat sa maliwanag na kapahayagan ng inyong mga salita. Patuloy, Panginoong Diyos, na bigyan niyo kami ng malalim na kaunawaan ukol sa inyong kaharian at ukol din, Panginoon, sa bahagi namin sa loob nito. Patuloy na tignan namin hindi lang ang mga biyaya at mga kaloob, ang mga benepisyo, kundi tignan din namin, Panginoon, ang aming mga responsibilidad, mga bunga, Panginoon, bunga ng iyong kabutihan at pagpapala sa aming mga buhay. Huwag kaming mapanghinaan ng loob. Huwag kaming manawa, Panginoon. Huwag kaming maapektuhan ng sinasabi ng sanlibutan. Bagamat mahirap talaga ang buhay sa kasalukuyan, pero meron kaming kapanatagan at kapayapaan dahil alam namin ang buhay namin ay natatago kasama ni Kristo. At salamat dahil wala kaming pangamba, ano man ang mangyari ngayon, ano man ang mangyari sa hinaharap, alam namin na buhay ang aming pag-asa na nasa iyo. Kaya't makapamuhay nawa kami, Panginoon, ng may kabanalan, ayon sa inyong kalooban, maibigay namin ang pinakamataas na papuri sa inyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa. Salamat, Panginoon, at sa aming pagtatapos sa inyo namin, ibinibigay at ibinabalik ang pinakamataas na papuri, lahat ng aming mga pasasalamat at lahat ng kalwalatian sa inyo lamang ito. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan. Ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.